Action 5. At maging po sa oras ng pagbibigay natin, dapat po natin palagi nga naisin na iset ng Lord on fire ang ating pong pagbibigay. Hindi ko po hahayaan na every time na nag-message po ako sa giving, laging mabilisan lamang. Pero this time po, gusto ko pong magbigay ng 5 mga bagay o mga benepisyo sa atin pong pagbibigay upang patuloy pong yung ating mga puso ay mag-fire sa pagbibigay sa ating Panginoon. Sabi po dito sa verse, Galatians chapter 6, verse 9, let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Ulitin ko po sa Tagalog, sabi dito, kaya huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Sabi nga po, meron pa akong narinig na sinabi ng isang tao na sa mga problema daw po ating nararanasan o maging sa pagbibigay po natin, kasi alam naman po natin na sa ating pagbibigay, hindi lahat ng panahon at lahat ng oras tayo ay maraming pagpapala o maraming pera na naibibigay. So ang sabi po dito, narinig ko po sa kanya, patuloy tayong magbigay hanggang makamit natin ang tamis ng tagumpay sa ating pagbibigay. So makikita po natin dito na sa ating po palang pagbibigay, kahit tayo ay nandun sa mga panahon o pagkakataon na walang-wala tayo, o ano sa pagkakataon na para bang hirap na yun, ang ating ibibigay ay pwedeng makasalba sa pang-araw-araw nating buhay. Pero wag daw po tayo natin itong pagsawaan. Patuloy pa rin po tayong magbigay hanggang makamit natin. Yung po nga nakita ko daw isang napakagandang salita upang makamit natin ang tamis ng tagumpay sa ating pagbibigay. Ba parang ang galing, ano, ang sarap pakinggan na yung para pong ating pagbibigay, kahit sa kabila ng ating karuhaan, meron pala itong gantimpalang tamis na tagumpay. So, yung tamis ng tagumpay na iyon, yun po natin ang ating aantayin sa ating pong pagbibigay. At bibilisan ko na lamang po, merong 5 bagay dito na sa atin daw pong magbibigay ay may mga benepisyo tayong nakakamit. Huwag po, minsan po kasi parang nagiging ang pagbibigay natin ay ritual na lamang o kailangan natin sundin kasi dapat, kasi alam natin na sabi ng Panginoon, bigay natin ang ating tithes o magpatuloy tayo magbigay. Dapat po ay mas malalim pa dito ang kaalaman natin patungkol sa ating pong pagbibigay. Ang pagbibigay po ay merong mga benepisyo at meron lamang po akong 5 bagay na nais ko lamang pong ihatid sa ating kalagitnaan. Sabi po dito muna, giving is a connection to God. Napansin po ba natin na noong tayo ay bago pa lamang nakakakilala sa Lord, hindi pa po tayo tither. Pansinin po natin, iba po ang connection natin sa Panginoon ngayon na tayo ay tither na o tayo ay regular na nagbibigay sa Panginoon. Because, sabi po dito, in giving, sa ating pong pagbibigay, we are remaining close to God. Mas naging close pa po tayo sa Panginoon habang tayo ay nagbibigay sa Kanya. Bakit? Sapagkat alam natin na yung closeness natin sa Panginoon ay nagbibigay ng kaluguran sa Lord. At alam naman natin pag ang Diyos ay nalugod, tayo ay Kanyang pagpapalain. At sabi po dito, bibilisan ako na lamang po, sabi po ang pagbibigay daw po natin sa Panginoon, make room for more blessings. Sabi nga, di ba, the more you give, the more you receive. So patuloy po natin pagbibigay, nagkakaroon po ng isang silid na kung saan, ng isang pagkakataon, ng isang butas na kung saan ay magkakaroon po ng marami pa tayong pagtanggap sa Panginoon. Nagkakaroon ng merong nabubuksan na room upang tayo ay pagpalain pa ng Panginoon. At sabi po dito sa number, sabi po yun sa Luke 6:38, the more you give, the more you receive. At sabi po sa number 2, honoring God by giving. Sa pagbibigay po natin, wag po tayo magbigay na dahil ito ay dapat lang na tayo ay magbigay. Isipin po natin palagi na sa ating pong pagbibigay ay na-honor po natin ang Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 9:6, God loves a cheerful giver. So, alam po natin na sa pagbibigay po natin, na-honor po natin ang Panginoon. Sabi po sa number 3, remembering where your wealth from. Sa pagbibigay po natin ay para bang sinasabi natin na sinisigaw natin o pinapatunayan natin sa ating Panginoon na sa ating pong pagbibigay, atin pong sinasabi lamang sa Diyos na ang ating pong mga ibinibigay ay nanggagaling sa Kanya. Sapagkat sabi po doon sa 1 Chronicles 9,
29 verse 12, all the riches and the wealth comes from the Lord. Pinapatunayan po natin sa ating Diyos na sa pamamagitan ng ating pagbibigay ay ina-acknowledge natin na ang mga pagpapalang meron tayo ay galing sa Panginoon. At sabi po sa number 4, support those who support us. Sa pagbibigay po natin ay nasusuportahan po natin ang nagsusuporta po sa atin, especially po ang ating church. Sa Malakay 3:10, bring ye all the tithes in the storehouse. So magbibigay po natin ang ating mga pananalapi sa ating church ay ito ay pagsukli lamang sa kung ano naman ang nakukuha po natin sa ating pag-church. Di ba? Mahal tayo ng ating pastor, ng ating mga pastora, ng ating co-workers, ng JIL family, mahal na mahal po natin. Tayo po nila. So, sa pamamahal po nila ay nakakaroon tayo ng support. And in return lamang po ay patuloy pong supportahan natin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. And lastly po, sabi po dito sa number 5, perform an act of worship. Ang ating pong pagbibigay, wag po natin itong maliitin, wag po natin itong isa-isang tabi, sapagkat ang ating daw pong pagbibigay is a performing an act of worship. Sa ating pong pagbibigay ay nawo-worship natin ang ating Panginoon, nawo-worship natin ang ating Diyos sa pamamagitan na kung ano man ang meron tayo, ating trabaho, ang pinagmumulan, ang lahat ng ating nahahawakan o tinatangkilik. Sa pamamagitan po ng ating pagbibigay ay na kakapag-perform po tayo ng worship sa ating Panginoon. At sabi nga po doon sa Matthew 6:21, sabi po dito, like prayer, ang pagbibigay daw po natin, like prayer and singing, sa pananalangin po natin at sa pag-awit natin sa Panginoon, tayo to show God our appreciation and hope. Katulad din po ng ating pananalangin at katulad ng ating pag-worship sa Lord, sa pamagitan ng ating pagbibigay, ay napapakita din po natin ang appreciation natin sa Panginoon, sa ating Panginoon. At sabi po din sa Matthew 6:21, dito po ako magtatapos, for where your treasure is. Kung nasaan ang iyong kayamanan, sabi po dito, there your heart will be also. So kung ang ating pong mga dapat na ibigay sa Lord, especially ang ating mga tithes, kung hindi po natin na ibigay sa Panginoon, ang ibig sabihin lamang, hindi tayo ay nanghihinayang pa o ang puso natin ay andyan pa sa mga pananalapihan. Pag ang puso natin po ay nasa Panginoon, hindi tayo manghihinayang na ibigay ang ating mga tithes and offering. At sabi po dito, our giving should be viewed as a part of our worship to the Lord. Dapat po nakikita na ang ating pagbibigay ay isang parte ng ating pong pagpupuri sa Panginoon. Ang ganda-ganda ng ating katuruan kanina. Sobrang daming word of knowledge, ang dami nating natutunan. Pero sa lahat ng pong mga bagay na yan, naisin din po natin sa mga word of God na binigyan ng Panginoon sa umagang ito, patuloy pa rin po natin naisin o wag isa-isang tabi ang mga verses regarding po sa tithes and offering. Praise the Lord. Sige po tayo ay manalangin at hawakan natin yung mga pananalapi na iaalay natin sa Diyos. O Ama, marami pong salamat. Hayaan mo ng aming pagbibigay sa umagang ito ay maging pagbibigay na para bagang kami ay nag-worship sa iyo, Panginoon. For you have said in your words, Father, that it is an act of worship, O Jesus. Hallelujah, hallelujah, Ama. Patuloy mo nga pong pagpalain ng mga pananalabing ito at patuloy na umapaw, na siksik, liklik at umaapaw ang maging bunga na mga pagbibigay po namin sa iyo. At hayaan mo din po mga kapatid namin na hindi makakapagbigay, ay pagpalain mo po din po sila upang sa gayon sa mga susunod na pagkakataon ay makakapagbigay na po sila sa iyo. Hawakan mo at pagpalain at ingatan ang mga tao na maghahawak ng mga pananalaping ito, O Diyos, at hayaan mo ang mga pananalaping ito ay mapunta